Hello mga Goltebs! Panibagong episode, panibagong kwento mula sa inyong tagapaglingkod, Myong. So, samahan nyo kaming gumala, kumain, tumuklas, magsaya, at syempre, muling pakinggan ang aming kwento. Ako si Myong at mahilig akong magkwento. Roll intro! Ang original plan talaga namin, maglakad-lakad dun sa BGC High Street. Pero naisip ko, bakit hindi kaya natin puntahan yung mga lugar na napuntahan ko dati? So, luckily, pumayag yung asawa ko. At yun na, nag-decide kami na puntahan ang Mind Museum. Sumakay kami ng tricycle, then naglakad kami ng konti para marating namin yung BGC bus terminal dun sa gilid ng Market. Tapos nagbiyahe kami, mga roughly 10 to 15 minutes lang, bumaba na kami dun sa area kung saan walking distance na yung Mind Museum. Bago kami pumunta sa ticket booth, nagchibog muna kami sa Gedli kasi nagugutom na yung chikiting na kasama namin, nagwawala-wala na. Kumain muna kami saglit bago kami pumunta doon sa Mind Museum. So yun, after kumain, kinuha na namin yung ticket. Then pagpasok namin sa entrance, grabe, na-shock din ako sa nangyari. Nawala ng parang bula yung mag-ina ko. Alam mo yun? Lumingon lang ako saglit, gumano lang ako, mas pagpaling ko sa kanila, nawala na! Ang bilis! Nung hindi ko sila makita, kasi namumuti na yung mata ko kakahanap sa kanila, nagpasya na ako na mag-tour the Mind Museum mag-isa. Naglibot-libot ako, at sa hindi malamang dahilan, ang saya-saya ng puso ko habang naglilibot ako doon sa mga galleries ng Mind Museum. Aminin man natin o hindi lahat sa atin gusto ang science, lalong-lalo na nung high school tayo. Habang naglilibot ako sa Mind Museum, unti-unti ko siyang na-appreciate. Sobrang nag-enjoy ako dun sa mga nakikita ko. Tama nga yung sabi nung isa sa mga paborito kong TV show nung bata pa ako eh. Bawat bata may tanong, di ba? Tapos sabi pa dun sa lyrics, hayaang buksan ang isipan sa science o agham. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. O, tama na, cut. Baka makapiright tayo sa kanta. So, yun ang ginawa ko. Binuksan ko yung isipan ko, naging open-minded ako. Power! Charot! Inunawa ko yung mga nakikita ko, binabasa ko yung mga detalyeng nakasulat dun sa bawat gallery. Tapos, in-experience ko talaga para mas ma-appreciate ko kung ano ba talaga yung science. Merong 5 gallery guys na makikita dito sa Mind Museum. Atom Gallery, Life Gallery, Earth Gallery, Universe Gallery, at yung nasa second floor, yung Technology Gallery. Nakakatuwa lang yung feeling na habang naglilibot-libot ka dun sa Mind Museum, may bago kang kaalaman na natututunan. Tapos, every gallery na puntahan mo, bawat gallery na pasukin mo, you learn something new. Laging may bago. Laging may bagong knowledge na ibinibigay sa'yo yung Mind Museum. After kong malibot yung 4 na gallery dun sa first floor, nag-decide na akong umakyat sa second floor para tignan naman yung Technology Gallery. Well, of course, all about technology yung makikita natin sa gallery na to. At
At dito ko rin natagpuan yung mag-ina ko. Payapa naglalaro ng Puzzle Emerald. So yun, habang naglilibot kami dun sa Technology Gallery, may nakitang isang lugar yung anak ko kung saan yun yung magbibigay sa kanya ng extreme happiness. Pero syempre, bago namin siya payagan na maglaro dun sa playhouse, Emerald niya, pina-experience muna namin sa kanya yung mga gallery doon sa first floor ng Mind Museum. Habang pinapanood ko yung anak ko na i-experience yung mga gallery dito sa Mind Museum, doon ko na-realize na ang ganda-ganda nung ginawa nilang way para ituro sa atin yung science. Ang ganda lang nung technique nila. Ginawa nilang interactive. Almost lahat ng gallery dito interactive. So hindi ka maboboard kasi habang nag-e-enjoy ka, kasi nga interactive, di ba? So habang nag-e-enjoy ka, natututo ka at the same time. Kumbaga, nilapit nila yung science sa puso ng mga tao. So after naming mapa-experience sa kanya yung mga gallery, syempre, pinagbigyan na namin siyang pumunta dun sa playhouse. Kasi, yun naman talaga yung gusto niya. Nung makita niya yun, wala na siyang ibang tinignan. Gusto ko yung playhouse na yun. Dun ko uubusin yung oras ko. Habang naglalaro, yung anak ko doon sa taas, nagpasya akong bumaba at maglibot-libot ulit sa first floor. Tapos doon sa lobby, may nakita akong mga robot na naka-standby. So, na-curious ako. Tinanong ko yung staff, sabi ko, ate, anong meron dito? Sabi nung ni ate, sir, magsasayaw po kasi ang mga yan. So, may schedule daw ng pagsasayaw. So, tinignan ko yung schedule. Sabi, okay, konting antay na lang. So, nag-decide na ako na antayin yung performance nila. And for me, guys, ito yung pinaka-highlight ng pagpasyal ko dito sa Mind Museum. Kasi, sobrang na-entertain ako dun sa pagsasayaw ng mga robot. Tapos nakakatuwa din kasi yung sinayaw nila BTS. Ano ba yung kanta na yun ng BTS? Yung Kesa, ha, 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 staying alive. Yun, basta gano'n yun, charot. Tapos yung isang kinanta nila, song yun ng Blackpink. Di ako familiar pero siguro Blackpink yun. Nakakatuwa lang, sobrang nakakatuwa yung sayaw-sayaw nilang ganun, sabay-sabay eh. Medyo nalungkot lang ako ng very light. Kasi nag-aantay ako na magsayaw sila ng Filipino song eh. Pwede nilang sayawin yung Gento eh, ng SB19, tsaka Dagungdong ng Alamat. Magaganda rin yung beat na yun eh. Mga dance song din yun eh. I'm sure mas maraming matutuwa kapag ang sinayaw ng mga robot na yun eh, original Pinoy music. So yun, gaya nga nasabi ko kanina sa simula, di ba? Ang original plan talaga namin is maglakad-lakad sa High Street. Kasi gusto kong makita yung High Street, ano bang itsura niya kapag pa-sunset, yung golden hour, yung pa-sunset siya. Mga bandang alas 4 hanggang alas 6. Tapos yun, tinawag ko na yung mag-ina ko na tara, lakad na tayo sa High Street. Paglabas namin ng Mind Museum, ang lamig, ang hangin, walang araw, nagtago sa kaulapan. Tapos grabe, ang daming tao, ang daming nakatambay, kumakain, namamasyal, lalakad-lakad. Sobrang daming tao. Pero alam nyo guys, kahit maraming tao, hindi nakaka-stress yung ambience. Hindi siya nakakairita. Kasi ang saya ng mga tao sa paligid mo. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. Alam mong nandun kayong lahat to have a good time para mag-unwind. Kahit saan ka lumingon, nakangiti yung mga tao, nagpipicture-picture. Ang saya-saya lang nung pakiramdam dun sa lugar na yon. Sobrang hirap mabuhay sa mundo ngayon. As in, sobra. Kaya, we all need a break. Kailangan mo ng break sa trabaho mo. Need nating mag-disconnect muna sa work at mag-reconnect tayo doon sa mga bagay na makapagpapasaya sa atin genuinely. Hindi masamang mag-work. Kailangan mo yan para mabuhay ka, para mabuhay yung mga tao sa paligid mo. Huwag lang sobra. Kasi pag sobra, yung work na yan, kukunin din yan yung buhay mo eh.
Huwag mong hayaang umikot ang mundo mo sa trabaho. Have fun! Explore! Have some time para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Yun ang nakita ko habang naglalakad kami sa BGC High Street. Hindi naman kailangan kumain sa mamahalin. Ang mahalaga kasi yung quality time mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Thank you guys for watching at salamat kung nandito ka pa sa part na to ng video. I hope nag-enjoy kayo sa kwento namin for today's video. Sana ay muli namin kayong makasama sa mga susunod pa naming paglalakbay. Wow! Jessica! Ayan, at sana huwag kayong magsawang pakinggan ang aming mga kwento. And again, ako si Myong at mahilig akong magkwento. Bye-bye!